Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. And today's video ay may nagtatanong sa atin ng Juan de la Sague, mag-suggest ka naman ng pinakamurang solar setup. So siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel Juan de la Sague, baka please po paki-subscribe si Juan de la Sague at paki-like and share na rin tong video natin. Ano nga bang solar setup ang mura pero hindi sakit sa ulo, hindi sakit sa bulsa? So, may nagtanong sa atin na ano daw yung may sasuggest natin na klase ng solar setup na hindi mahal pero hindi sakit sa ulo or hindi sakit sa bulsa. And at this time, ayoko muna mag-suggest ng hindi sure ball. Kasi nga pakiramdam ko sa tanong niya talagang napakaseryoso. So, ang may sasuggest ko sa inyo guys na pinakamurang solar setup na hindi sakit sa ulo at hindi masyadong sakit sa bulsa, etong grid tie inverter. Kasi nga yung grid tie inverter ay gagana siya kahit walang battery. Kasi nga ang battery ay isa sa pinakamahal na parte ng solar setup, maliban sa inverter at sa solar setup. So, may dalawang option ako sa inyo guys na pwedeng isuggest na pwede nyo pamilian na hindi sakit na ulo pero mura. Mura ba? Medyo magastos din to. Pero kahit paano mas mura siya kaysa sa merong battery. So, pares din lang Deye yung isasuggest ko kasi nga trusted na natin si Deye. So, yung ganito guys, eto kasi si Deye, itong ginagamit natin, ay supported siya ng no battery. Ibig sabihin, magagamit mo siya kahit walang battery. Ang kailangan mo lang ay solar tapos yung grid. Since grid tayo yung gagamitin natin. So eto, ayan, ang kailangan nyo na inverter ay on grid, off grid. Ayan, grid tie inverter. So eto, supported niya ng no battery. Pero ang kagandahan lang kasi ay pwede siyang lagyan ng battery. So, ito yung isang may sasuggest ko sa'yo. Tapos yung isa ay no battery talaga. So, hindi pwedeng lagyan ng battery kasi nga, grid tie lang siya. So, sa grid tie lang muna tayo. Walang battery. Kasi nga, kung sakaling bibili ka ng ganito at wala ka pambili ng battery pa, saktong-sakto kapag nag-iipon, kapag nagagamit mo na, pwede ka nang bumili ng battery. Pwede mo na siyang ilagay. Pwede mo nang baguhin yung setting with battery. So, mas maganda na naman. Kasi nga, tingnan nyo ngayon. Brown out. Kasi nga naka-grid tie ako ngayon. Kasi yun yung demo natin ngayon. At makulimlim. So, nag-brown out. Dito sa akin, may kuryente. Ayan. Brown out ngayon. Ayun, ito yung grid. So, since na meron siyang battery, yun ang kaganda na may battery, meron kang kuryente kahit blackout. So, since na wala ka pang ibili ng battery, ang kulit natin pwede siyang no battery. Yun nga lang, ang downside niya, kung brown out, wala ka ring kuryente. Kasi nga, hindi gagana ang grid tie kapag walang grid. Eto muna, kunyari walang kasi nakakalito kasi to, merong battery. So, ang kagandahan kasi ng grid tie, yung harvest ng solar panel natin ay kino-convert niya into AC. Anak ko, napaka-basic na yun Ayan, kino-convert niya into AC tapos tinutulong niya sa ating home load. Ayan. So, since meron siyang limiter nandun, nakasiguro ka na yung napoproduce niyang kuryente ay hindi bumabalik sa Meralco or anumang service provider ninyo. Hindi niya binabalik doon. Kasi kapag binalik niya doon kung sakasakali, wala siyang limiter, lahat yun ay babayaran mo. So, yun ang kagandahan dito sa Deye, meron siyang limiter. At kung sakaling ganitong setup, or yung kahit mas mataas na setup na with or without battery ang gusto nyo, pag nakaipon-ipon na kayo, pwede nyo lagyan ng battery. Yun. So, ganun. Tapos yung isa, without battery talaga, hindi ka pwedeng mag-add ng battery kasi nga, without battery talaga yon. Nakakalito kasi itong demo natin, meron siyang battery. Maganda sana talaga yung tinanggal ko yung battery niya mahirap din kasi sakto nag-brown out niya sa kasakali. Magde-demo tayo na walang ilaw. So, yun ang kagandahan ng with battery. So, mayroon siyang option
na pag meron ka na pambili, pwede mo nang lagyan ng battery. So kahit hindi naman yung ganyan kalaki, pwede naman yung 5 kilowatt lang. At pwede rin yung ibang brand basta 48 volt. Yun ang kagandahan niya. Pero sakaling gusto niyo yung talagang without battery, pwede lang naman, mas mura compare sa may battery. Kasi ang mahal ng battery. Battery pa lang ay nasa 95,000 na. So kung sakaling magse-set up kayo ng ganito, i-ready nyo na yung yung 95,000. Tapos yung may kung ano-ano pa, plus na naman na presyo nun. So napaka-basic lang naman. Yung na-harvest sa solar panel natin, kino-convert niya to AC. Tapos tinutulong lang niya sa ating mga load sa bahay. Tapos yung kanyang limiter nandun sa may main service entrance. Ayan, kung sakaling 3.6 ito, 3,600 yung kanyang isupport. Kung ilan yung na-harvest ng solar panel natin, yun yung kanyang isupport lahat sa ating appliances. Yun nga lang, kung sakaling walang battery, takpan natin yung battery, pag brown out wala din siyang kuryente. So since na may battery siya, with battery, may kuryente tayo pag kahit brown out. Okay, pero ito kasi guys ay supported siya ng without battery, tapos naka-grid tie. So ang kailangan nyo lang guys ay yung inverter na ganon, yung ginagamit ni Juan Dilasag, kasi yun ay supported siya ng off-grid, on-grid, grid tie with limiter. So lahat ng hinahanap natin na kailangan sa mga ganito na sureable na talagang hindi sasakit yung ulo mo, less maintenance sa day na lang para mas sure at tested ko naman na. So yun lang yung kailangan natin. Then yung solar setup, kung sakali kasi nga meron tayong option 1 and 2, kung sakaling may ibili ka na ng battery, di pwede mo siyang lagyan. Pero yung option number 2 natin, wala talaga. So ito yung kailangan, si DEYE, si SG SUN DAS 3.6 kilowatt. So ang kaya niyang isupport ay 3,600 watts sa appliances mo. Presyo niya ay 53,000. Supported siya ng battery, with or without battery, with limiter. Ayan. Solar panel naman, ang ginamit ko kasi doon guys ay 8 pieces na 580 watts na SunKet. Ito siya. So apat dito, apat din doon sa kabila. Bale, naka 2 string siya kasi dual MPPT si DEYE. So nakasulit ka na dyan, kahit sabihin nung mahal siya pero sulit naman. So dito kasi ang presyo dito ay 8,000 yung isang 580 kasi napakalayong lugar namin. So magbabase na lang tayo sa presyo dyan sa labas. And balita ko 4,500. Pasok na lang natin sa 5,000 na isa, 8 pieces. Yan, 40,000. Then solar accessories, railings, yung mid clamps, end clamp, yung mga nun. So sabihin lang natin nasa 8,000. Mahal din kasi yan. Yung mga splicer niya dito, yung tawag dugtungan. Tapos wiring, pasok na lang natin sa 5,000. Kung sakasakali mang kulang pa, di magdagdag na lang kayo. So yan siya guys. Compute natin 53,000 plus 40,000 plus 8,000 plus 5,000, nasa 106,000. Ang ganitong setup kasi guys ay advisable lang siya sa mga lugar na hindi masyadong dinadalaw ng brownout. Ayan, pero kung sakasakali kasi na malakas yung harvest mo ng solar panel, mas maganda pa rin talaga na meron kang battery para kung sakaling brownout, meron kang kuryente. Or gusto mo talaga maging independent, meron siyang battery, mas maganda na naman. So since na ito ay option lang talaga para sa mga lugar na hindi bina-brownout, pwede na ang grid tie. Ayan, so ang maganda kasi dito sa may option na pwedeng with battery, ayan, ay kung sakaling meron ka na ibili ng battery, pwede mong lagyan. And may ilaw ka kahit brownout. Inuulit-ulit ko para kahit paano tumatak sa isipan ninyo. Ito yung option number 2. Grid tie lang talaga. So without battery, grid tie lang. And ang kagandahan lang kasi mas malakas siya, 6 kilowatts. So dito 3.6 lang. So doble dito.
Pero ang kagandahan naman dito, pwede mong lagyan ng battery. So may kuryente ka kahit na brown out. Mayroon siyang settings na pwedeng battery. Pero dito wala talaga. Yun nga lang kasi talaga ay mas malakas, grid tie. So ang presyo niya guys ay 27,900. Sakto na natin sa 28,000. And ang maganda dito ay dual MPPT. So pwedeng ganito yung setup niya. Yun nga lang ay mas marami. Kasi nga yung isang string ay 6 na solar panel. Ito string siya, dual MPPT. Diba? Di ibig sabihin 12 yung kailangan mong 580 watts. Kung sakasakali 580. Pero kung 600, bahala na kayo doon. Pero sakasakali 580 ang presyo sakali dyan sa labas 5,000 times 12, 60,000. Okay? Tapos yung mga accessories niya like railing, mid clamps at kung ano-ano pa yung kanyang tawag dito, splicer. Ayan. Sabihin na natin 8,000. Wiring 5,000. Kwentahin natin lahat-lahat. Ang maganda lang talaga ay maganda dito. Ako sa inyo, dito na kayo. May option yan. Mas maganda kasi itong option na to guys. Kasi nga ay less sakit na ulo. Yun, linis-linis lang sa panel. Tapos nun, lana. Okay. So ang presyo niya guys ay 28,000 plus 60,000 plus 8,000. Ba't naging 8,000? Plus 5,000. So nasa 101. Konti lang naman yung kanyang diferensya. Pero mas maganda lang kasi dito, mas malakas. Dito naman mas mahina. Mapapapili kayo dyan ng ano talaga. So para sa akin kasi mas maganda yung ano with battery. Merong option. Lahat ng feature nila parehas din. Yun nga lang, mas malakas lang kasi yung isa. And maganda lang kasi itong mga ganitong klaseng inverter. Yung walang wala siyang battery. Kasi wala kang minomonitor na battery. Baka malobat na. Baka ganito na. Ganito. Maraming sakit sa ulo. Pero sa akin naman kasi wala naman. Pero kung sakaling mekos-mekos kasi masakit sa ulo yan kasi marami kang i-maintain. Pero pag ganyan lang kasi wala sakit sa ulo yan. So sana naintindihan nyo yung napakagulong demo ni Juan Dilasag. Pero I assure you guys, eto na yung pinakamurang solar setup at talagang hindi sasakit yung ulo ninyo sa gastos. Kasi kung sakasakaling magsasuggest ako sa inyo tapos yung mekos-mekos, sakit lang ng ulo yun kasi marami siyang maintenance. Eto kasi less maintenance. Pero kahit pa paano, ito yung pinaka the best na option para makatipid kayo sa kuryente. Sa una lang yan, karamihan nagtatanong lang naman sa akin yung ganito, yung grid tie, yung mga may business. Yan, yung may mga tindahan. Siyempre sa araw lang naman yan matakaw sa kuryente, sa gabi hindi masyado. Mas maganda na yung may battery. Kahit pa paano, so, pwede mong gamitin pang gabi. Pag yung tig 95,000 na yung ganon, yung ginagamit kong battery, kaya na niyang sagutin ang panggabi. Kung sakasakal mga ref lang naman, cooler, ayan, kaya niyang supportan yung 4. Pwede na siguro yung 4, kaya na niya magdamag. Ayan. Okay, hindi naman siguro kakain ng 1 kilowatt yung 4 na ref or freezer. Ayan, so para sa mga nagtatanong, sana nasagot natin ng tama at hindi sakit na ulo. Maraming salamat sa inyong lahat and see you next time.